EPP 5 AFA Term 1 Week 3. EPP 5 ICT Term 1 Week 3 to 6. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Unahin nating aralin ang EPP 5 AFA Term 1 Week 3. Mga matagumpay na Pilipino sa pag-aalaga ng hayop at makakalikasang pagsasaka. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa, mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Maikling balik-aral. Gabay ng mga tanong. Una, may kilala ba kayong mga tao na umunlad ang pamumuhay nang dahil sa pagpaparami ng mga alagang hayop? Pangalawa, paano sila naging matagumpay? Ang gawaing animal production ay sadyang kawili-wili at talagang mapagkakakitaan. Sa gawain ito ay may nag-aantay na biyaya. Maraming Pilipino na ang umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Atin na silang kilalanin. Mga Pilipino na umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Una, si Leo Aldueza ng San Jose, Batangas. Siya ay kilala sa manok at itlog. Si Leo ay nagtrabaho bilang mekaniko sa Middle East. Ang pagiging OFW ay batid niyang hindi panghabang buhay na trabaho, kaya naglakas loob siyang sumugal at nagpasimula ng isang poultry business sa San Jose, Batangas. Dumaan sa kanilang kabuhayan ang iba't ibang suliranin, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga suliraning ito. Dahil sa sipag at determinasyon, naging matagumpay siya sa larangan. Pangalawa, si Albert Dwight Tamayo sa Masbate. Nakilala siya sa poultry layer farming. Si Albert Dwight Tamayo ay isang registered nurse. Ngunit napagtanto niya na hindi sapat ang pagkakataon sa napiling larangan. Nagdesisyon siyang bumalik sa tinubuang bayan ng Palamas, Masbate at upang magpasimula ng sariling negosyo. Ang napili niya ay ang poultry farming na sa ngayon ay isang matagumpay na nagpaparami ng poultry layer sa kanilang lalawigan. Pangatlo, Chito Suarez sa Trinidad, Bohol. Kilala sa balut at sisiw supplier. Si Chito Suarez naman ay tubong Bohol. Ang negosyo niya ay ang pagpaparami ng itik. Nagsusupply rin siya ng itlog at balut sa kanilang lalawigan. Pang-apat, former Secretary Emmanuel Manny Pinon sa Bukidnon, nakilala sa native chicken.
Si Emmanuel Pinol ay dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala siyang ang bawat pamilyang magsasaka ay dapat na mag-alaga ng hindi bababa sa 20 ulo ng free-range na manok. Ito ay pwede nilang maihanda sa hapagkainan sa araw-araw. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa pagsasaka dahil mabilis itong pagkakakitaan at mababa ang panganib na dulot nito sa kalikasan. Panglima, si Leo Sungkip sa Davao City, kilala sa itik at pato. Si Leo Sungkip ay nagpasimula at nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa lalawigan ng Davao. Dahil dito, siya rin ay nagsusupply ng balut sa kanilang lalawigan at gayon din sa mga karatig lalawigan. Maikling pagsusulit. Paano to? Pagtambalin ang mga kilalang nagpaparami ng hayop sa bansa at ang kanilang mga sinimulang alagang hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Hanay A. Hanay B. Para sa Hanay A. Una, Leo Aldueza. Pangalawa, Albert Dwight Tamayo. Pangatlo, Chito Suarez. Pang-apat, Emmanuel Pinol. Panglima, Leo Sungkip. Narito naman ang inyong mga pagpipilian. A. Nagpaparami ng itik at pagsusupply ng itlog at balot sa Bohol. B. May poultry business sa Batangas. C. Nagpaparami ng native chicken. D. Nagpaparami ng itik at pato sa Davao. E. May poultry layer farming sa Masbate. Ano ang mga tamang sagot? Mga tamang sagot. Aralin na natin. EPP 5 ICT, Term 1, Week 3 to 6. Ang paggamit ng search engine sa ligtas at responsableng pamamaraan. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang 2, ang paggamit ng search engine sa ligtas at responsableng pamamaraan. Maikling balik-aral. Paano to? Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong natutuhan. Una, ano ang internet? Magaling! Ang internet ay isang pandaigdigang network na nag-uugnay sa mga computer at iba pang kagamitan upang makabahagi ng impormasyon at makipag-ugnayan sa iba. Pangalawa, ano ang dapat nating tandaan upang maging ligtas habang gumagamit ng internet? Magaling! Huwag magbahagi ng personal na impormasyon tulad ng password, tirahan, at numero ng telepono.
Dapat ding mag-ingat sa mga hindi kilalang website at humingi ng tulong sa magulang o guro kung kinakailangan. Pangatlo, bakit mahalagang suriin kung tama at mapagkakatiwalaan ang impormasyong nakikita online? Napakagaling! Mahalagang suriin ang impormasyon upang matiyak na ito ay tama at hindi nakalilito o maling impormasyon. Nakakatulong ito upang makagawa tayo ng wastong desisyon at matuto ng tama. Ano ang isang search engine? Ang isang search engine ay isang pinagsama-samang hanay ng mga programa na naghahanap at nagpapakilala ng mga item sa isang database na tumutugma sa tinukoy na pamantayan. Ang mga search engine ay ginagamit upang ma-access ang impormasyon sa World Wide Web o WWW. Paano gumagana ang mga search engine? Ang Google ay ang pinakakaraniwang ginagamit na search engine sa internet. Ang paghahanap sa Google ay nagaganap sa sumusunod na 3 yugto. Una, crawling. Ang isang search engine ay patuloy na naghahanap ng mga bago at na-update na pahina upang idagdag sa listahan ng mga kilalang pahina nito. Ito ay tumutukoy bilang pagtuklas ng URL. Kapag natuklasan ang isang pahina, susuriin ng crawler ang nilalaman nito. Gumagamit ang search engine ng algorithm upang piliin kung aling mga pahina ang i-crawl at kung gaano kadalas. Pangalawa, indexing. Pagkatapos ma-crawl ang isang page, pinoproseso, sinusuri at natatag ang textual na content ng mga attribute at metadata na tumutulong sa search engine na maunawaan kung tungkol saan ang content. Nagbibigay daan din ito sa search engine na alisin ang mga duplicate na page at mangolekta ng mga signal tungkol sa content, gaya ng bansa o rehiyon kung saan lokal ang page at ang kakayahang magamit ng page. Pangatlo, searching and ranking. Kapag nagpasok ang isang user ng isang query, hinahanap ng search engine ang index para sa mga tumutugmang pahina at ibinabalik ang mga resulta na lumilitaw na pinaka-nauunay sa pahina ng mga resulta ng search engine. Ang engine ay nagraranggo ng nilalaman sa isang bilang ng mga kadahilanan tulad ng pagiging awtoritatibo ng isang pahina, pabalik ng mga link sa pahina at mga keyword na naglalaman ng isang pahina. Narito ang pagsasagawa ng mga epektibong paghahanap gamit ang mga search engine. Mag-navigate sa isang search engine sa iyong web browser. Mag-type ng isa o higit pang mga keyword, pagkatapos ay pindutin ang enter sa iyong keyboard. Ano ang makikita niyo pagkatapos pindutin ang search? Pinahihintulutan rin na magsagawa ng paghanap sa web ng direkta mula sa address bar. Mag-type at pindutin ang enter sa iyong keyboard. Ano pa ang iba niyong nalalaman
tungkol sa epektibong paghanap gamit ang search engines. Maikling pagsusulit. Paano to? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang search engine ay ginagamit upang maghanap ng impormasyon sa internet. Pangalawa, ligtas na ibahagi ang iyong password at personal na impormasyon sa mga website. Pangatlo, mas epektibo ang paghanap kapag gumagamit ng tamang mga keyword. Pang-apat, ang crawling ay proseso kung saan naghanap ang search engine ng mga bago at na-update na web page. Panglima, dapat suriin kung mapagkakatiwalaan ang impormasyon bago ito gamitin. Mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit. Paano to? Basahin ang bawat pangusap. Isulat ang tamang sagot sapat lang. Una, siya ay dating OFW na naging matagumpay sa poultry business sa San Jose, Batangas. Pangalawa, siya ay isang registered nurse na nagtagumpay sa poultry layer farming sa Masbate. Pangatlo, siya ay kilalang supplier ng balut at sisiw mula sa Trinidad, Bohol. Pang-apat, dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura na nagsusulong ng pag-aalaga ng native chicken. Panglima, siya ay nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa Davao City. Pang-anim, ito ay isang programa na naghahanap at nagpapakilala ng impormasyon sa internet. Pang-pito, ito ang pinakakaraniwang ginagamit na search engine sa internet. Pang-walo, unang yugto ng paghanap kung saan natutuklasan at sinusuri ng search engine ang mga web page. Pang-siyam, nagbibigay daan ito sa search engine na alisin ang mga duplicate na page at mangolekta ng mga signal tungkol sa content. Pang-sampu, yugto kung saan ipinapakita ng search engine ang mga pinakaangkop na resulta sa gumagamit. Mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa agriculture, fishery, and arts ay ang mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Sa information communication technology naman, ay ang paggamit ng search engine sa ligtas at responsableng pamamaraan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo.
Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.